Grabe guys, Town Hall 16 versus Town Hall 18 using Fireball Super Witch. Okay, nag-start siya dito ng Warden sa baba. Nag-Ice Block agad siya dito. 1 Invi. And then Fireball sa Builder Hat. Boom! Grabe yung value ng Fireball! Yo, what up guys? Another day, another Gala Flex Serie content na naman tayo. At today, nandito naman tayo napadpad sa Pinoy Lava Clan. Shoutout sa Pinoy Lava Clan at ito ang leader nila, si Lava Alcibar. At meron sila ditong 3 win streak as of the moment. Guys, ang ganda ng breakdown ng Town Halls nila dito kasi mixed Town Hall category talaga sila. Ayan, kung makikita nyo dito, meron silang Town Hall 18, meron silang Town Hall 17, Town Hall 16, 15, 14, and then ang pinakamababa nila ay Town Hall 13. So, ayan. And then, sumali ako dito, matik sa Classic War. Ang gamit ko dito ay Town Hall 15. Ayan, malapit na mag-start yung Classic War nila versus Commando 101. Ayan guys, start na yung Classic War nila dito ngayon. At ang babanatan natin, gamit natin dito Town Hall 15. Tapos ang babanatan natin dito, Town Hall 16. Kunin natin yung Town Hall 16 dito. Ito, nakita ko. Max Town Hall 16 na rin to guys. So, ang gagamitin nating troops composition dito ay Blizzard Lava Loons. Susubukan ko lang kung makukuha ko. Pag di ko nakuha, sorry na agad. Tara, banatan na agad natin to. Wala na agad ano. Marami pang ebas. Banatan natin tong Town Hall 16. Sana umabot yung Battle Blimp sa Town Hall. Kasi pag hindi, awit. Drop tayo dito ng Lava Hound, Battle Blimp, and then drop tayo dito ng Totem Spell. Pang distract lang. Okay? Drop tayo dito ng... Uy, sakto! Sakto! Malapit sa Tornado Trap. Okay, invi natin. Kunin natin yung Town Hall. Invi ulit natin yung mga Super Wizard. Labas natin to. Ay! Boss! Hindi natin nakuha isang single IT. Pero sige, okay. Maganda yung value nakuha. Drop natin yung Queen dito. Lava Hound yung laman ng CC dito. Ang ganda ng value nakuha. Buti na lang. Munti ka na tayo sa Tornado Trap, guys. Buti na lang. Parang one tile lang ata yun. Tornado Trap na. Nandito yung Tornado Trap nyo. Eh, nandito yung Battle Blimp ko. Munti ka na. Swerte. Sige. Hintayin natin kung saan pupunta yung Queen. Kung pupunta ba siya sa baba or pupunta siya sa taas. Or kanan, kaliwa. Diba? Mukhang sa baba. Okay. Drop tayo ng BK dito. Drop tayo dito ng Baby Dragon pang counter funnel. And then, gamitin natin yung Super Wall Breaker dito. Drop natin dyan yung Ice Golem. Ay, parang ang aga. Ang aga ng Ice Golem. Sige, okay lang yan. Gamit tayo dito ng Wizard. Archer. Uy, wala nang oras, boss! Teka. Gamitin na natin dito yung RC sa may baba. Tapos dito na tayo mag Lava Loons. Wait lang, boss. Kalma nyo. Kaya mo yung ping doon. Gamitin natin ability niya. Dropan tayo ng balloons dito. Lava Hound. Drop tayo ng. Sabay natin ng Headhunter. Gamitin natin yung Eternal Tomb. Bilisan nyo. Saan napunta yung Lava Hound ko? Ay, wala ng air defense. Okay. Dahil wala ng air defense, GG na sa atin to, boss. Oh. Wala na, guys. Hero pa lang. Wasak na. Ang dami pa nating balloons and spells dito. Dahil dun sa nakuha ang value ng blizzards natin. Ng blizzard phase ng attack natin. So madali na lang para sa mga heroes and main troops natin mat-restart tong base na to. So yun, GG's. Listen nyo guys. Gamitin na rin natin yung isang attack natin dito. Okay, next attack tayo dito. Banatan na rin natin yung Town Hall 16. Nasaan ba yan? Ito ba yan? Number 30. Ayan. At ang gagamitin ko naman dito ay Fireball Rocket Balloons. Ayan, banatan natin. Town Hall 15 yung gamit ko dito, guys. Ang atakihin natin ay Town Hall 16. Town Hall 16. Gagawin ko dito, pull ko muna yung CC troops sa may dito sa ilalim. Drop ako ng Archer dito. Drop ako ng Barb. Ayun, sakto. Lava Hound saka Dragon. Tapos, i-invi natin tong part dito. Bubuhay natin yung Town Hall. Okay, quick spell na natin to. And then, 1, 2, 3. Fireball. Healers. Drop natin ng Rage Spell dito. Gamit tayo dito ng Skeleton Spell. Saka Headhunter. Kailangan natin bilisan.
So, ang ganda na nakuha ang bali natin ng fireball doon. Naubos yung mga nasa paligid ng town hall. Tapos, habang busy yung warden dyan, drop tayo ng flame flinger dito sa... Saan ba tayo magdadrop? Ito, tanggalin natin yung mortar. Tapos, drop tayo ng flinger dito sa kaliwa. Wait lang. Busy ba? Busy. Drop natin yung poison spell. Drop natin yung flinger dito. Tapos, drop tayo ng couple of troops. Panglinis. Uy! Tulungan niyo si warden. Nade-delay. 2 minutes remaining. Sige, goods pa tayo. Drop nga ako dito ng mga coco balloons pa. Ayun na nga, daming traps pala dito. Ara! Hala ka! Munti ka na tayo! Sige. Goods pa. Drop tayo ng headhunter dito. Kumakain tayo ng oras ha. Sana kumaliwa yung warden. Ayan, kakaliwa siya dito. And then, gamitin na natin si king and queen dito. Queen muna dito. Kailangan natin bilisan. Wala na tayong oras, boss. Kailangan natin bilisan, boss! Rage natin si warden. Kailangan ko ba yung rage? Nag-rage ko yung warden. Para lang sigurado. Tapos, drop natin si king dito. Wall breaker. Boss, kailangan bilisan. Natategi ba yung warden ko? Hindi. Goods pa siya dyan. Okay. Wait lang. Multitasking tayo dito. Kailangan pumasok ng king dyan and then gamitin natin yung earthquake boot spiky ball. Okay, goods. So far, so good. Yung RC natin sa baba, drop na natin. Okay, zoom out natin para sigurado kitang-kita natin ang mga tropa pits natin. Goods pa. Gamitin ko na yung rocket spear dito. Okay, looking good. Ang dami pa nating dito. Ang dami pa nating rocket balloons. At mukhang hindi na natin magagamit to. Ang sarap talaga gamitin itong strat na to, guys. Tignan nyo. Parang ang ginawa ko lang dito, fireball, Sui heroes, saka flame flinger, and then, ayun na, wasak na. Hindi ko na kailangan ng rocket balloons. Grabe. Kung gusto nyong pag-aralan tong ganitong strat, guys, ayan, aralin nyo na, fireball, rocket balloons. Matik, pag pinanood nyo to, pinakita nyo to sa mga kaklan nyo, or sa crush nyo, matik, tagdag pogi points para sa inyo yan, guys. So, pag-aralan nyo na. Banat, Grats, Idol Ken, GL lead, sarap i-fireball nyan. Banat, ayun, wasak. Wow, wala balloons, Idol, ang sarap tignan. So, ayan, natuwa sila. Ang daming online dito, guys, 11/50. So, active na active din ang Pinoy Lava Clan. Shoutout sa kanila. Super fast forward ulit, guys. So, ito na yung result ng Classic War nila. At panalo ang Pinoy Lava dito against Commando 101. Congratulations, guys. So, sisimulan na natin mag-flex ng mga attacks na ginawa nila dito sa different Town Hall levels. So, mag-start tayo dito kay Lava Alcy. Meron siya ditong... Ano yun? Nag-drop siya ng Archer muna. Pang-check siguro ng traps. Nasaan yung Archer? Okay, nasa taas. Triple Invis and then Quick Spell, Fireball sa Super Wizard Tower. Beautiful Fireball. So, Fireball Meteor Golems yung dala dito ni Alcy. Sige, panoorin natin. Good start. Ganda. Satisfying Fireball. 3 Invi spell yung ginamit niya doon. Hinihintay niya muna siguro mag-clear dito o hindi na. Okay. Dinrop niya na yung mga Meteor Golems dito sa may left side and then Troop Launcher. So, Matic, eto talaga yung meta, guys. Meteor Golems talaga sa Town Hall 18. So, parang bibihira tayo makakita talaga ng ibang attacks na gagamitin. Ngayon, dahil puro parang Battle of Meteor Golems ngayon sa Town Hall 18. Okay, si King kasama ng Meteor Golems dito and then si Queen. Dinrop niya na rin sa may left side. So, okay. Hindi niya ata inaasahan doon na sumama yung King sa may Meteor Golems niya. Pero instead, si Queen ang naging, dito, maglilinis ng mga kalat sa sulok. Sige. In-overgrowth niya dito yung likod ng Town Hall. Tapos, looking good. Parang di nababawasan yung mga Meteor Golems niya dito sa gitna. Out of spell support na siya. Ginamit niya na lahat. So, nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. Si Queen ay meron pang Magic Mirror action figure. Si King nagwo-walling. Invis Spell Tower activated sa may bandang right side. Meron pa siyang Spiky Ball dito kay King. At grabe, parang di talaga nababawasan yung mga Meteor Golems dito. At ayun na nga, malabong makadepensa dito ang Great Wall. Yung Great Wall, guys, hindi nakadepensa ang Great Wall. Sa Great Attacker, Greater Attacker. So ayan, beautiful attack from Lava Alcy using Fireball Meteor Golem Smash. GG's.
Dito naman tayo sa number 3. Panoorin natin si Andy Shanes. Meron siya ditong Root Rider Valkyrie Smash. RC Walk ata to. Okay, RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. O yun, may gumagamit pa pala nito sa Town Hall 18 guys. Akala ko puro Meteor Golems na talaga. Wala na tayong ibang makikitang attack sa Town Hall 18 kundi Meteor Golems. Pero dito si Shanes at gumagamit pa rin ng Root Rider Valkyrie Smash. Gumamit siya dito ng Quake Spell. Meron pa siyang Last in B and then mukhang i-recall out niya na si RC dito. Makukubay Ricochet Cannon. Okay, gusto niya kunin. Kaya lang, hindi, masakit, boss. Okay, ni-recall out niya si RC dito. 2 Ice Golems in front of the Monolith. And then Root Rider Valkyries dito magkakasama na rin sa taas with Troop Launcher. Si Queen kasama na rin dito. Sige. And si RC, ni-recall back niya na rin. Si King nandito sa may left side to counter funnel. Matatrapik kay defending BK pero meron dong Headhunter to support. Nice. Kung pagitna ang mga troops niya dito. Ice Hound and Ice Golem yung laman dito ng Clan Castle. Totem Spell pang distract sa mga defenses. Si Warden ay naka-Rage Gem and Eternal Tomb. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka-Snake Bracelet Spiky Ball. Si RC dito may Rocket Spear pa. Okay. Gumamit siya ng Overgrowth Spell dito sa may bandang gitna. Kanina pa pala yun. So nag-expire na. Ayun, another Overgrowth Spell invested dito sa may Bomb Hive part naman. And then, ayun na. May throwers pala. Yung laman ng troop launchers niya, yung laman ng troop launcher niya ay throwers. Uy, ang sakit ng Revenge Tower. Nababandahan kanina yung Warden. Buti na lang. Ayun lang, tinira ng isa. Ano yun? Okay, gumamit siya ng Totem Spell. Munti ka na mategi yung Warden niya doon. Nice timing. Beautiful timing ng Totem Spell from Sanes. Gumamit na rin siya ng Action Figure Magic Mirror kay Queen. And then si King dito, meron pang Spiky Ball. And ayun na. Wasak na ang base dito ni Angdir. Nice attack from Andy Shanes. Using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. GG's, boss. Grabe, may swag pa ditong Spiky Ball. Hindi na nagamit. Ang dami pang troops dito, guys. Healthy pa yung mga queen niya dito. Buhay pa lahat ng 4 na heroes niya. GG's. Dito naman tayo sa number 7. Panoorin natin si Lava Iya. Okay, si Iya. Hindi ko alam kung babae si Iya or lalaki. Tapos pangalan ng jowa niya to or asawa. Sige, panoorin natin. Meron siya ditong Fireball Meteor Golem din. Sige. Start siya ng Warden Walk dito sa may bandang baba. Ano kaya ipa-fireball niya dito? Ganda value ng scatter shot ha. Pag tumama sa scatter shot yung fireball niya, ganda ng value. Halat yan. Ito. Tignan natin kung doon niya papatamaan yung fireball. Okay, gumamit siya ng Ice Block para hindi malikot yung Warden. And then, uy, mas malalim pa. Multi-Arch Tower. Okay. Nice fireball. Makapag-form na rin ng magandang pating to para sa kanyang mga Meteor Golems. Good start para kay Iya. Super Wall Breaker para magkaroon ng access dito sa may Monolith part. Okay. Town Hall 17 pala to, guys. Town Hall 17 attacking Town Hall 18. Level 2 lang yung Meteor Golems niya dito and then yung heroes niya, level 100 yung King and Queen. So Town Hall 17 ang uma-attack dito sa Town Hall 18 using Fireball Meteor Golems. So yun, matik guys. Kung Town Hall 17 na kayo, tapos unahin yung i-upgrade agad yung mga Meteor Golems nyo. And yan, kayang-kaya nyong basagin yung mga Town Hall 18. Kasi kung ano yung attack na ginagawa sa Town Hall 18, pwede nyo rin gamitin sa Town Hall 17 kasi may access na kayo sa Meteor Golem. So ayan, gamitin nyo ng gamitin since ito talaga yung meta ngayon. Ito yung pinaka-OP troops. Ito yung pinaka-OP na troop as of now. Uy, binabanatan yung RC niya dito. Okay, gumamit siya ng Invi and then Rocket Spear. Nice, beautiful timing from Iya. Overgrowth spell sa may Revenge Tower and then ayun. Ang dami niya pa ditong troops and may mga King and Queen's ability pa siya. So by the time na mag-expire yung duration ng Overgrowth dito, andito si Queen. Gumamit na siya ng Magic Mirror Action Figure. Tinatank ng Yetis yung damage ng Revenge Tower at ayun, na-takedown dahil sa mga Yeti Mites. At meron pa siya ditong Spiky Ball kay King at wala nang depensa ang base dito ni Sip. Nice hit from Lava Iya using Fireball Meteor Golem. Town Hall 17 versus
Town Hall 18 attack. Yo, GG's. Galing. Last hit pa yung spiky ball. Panoorin naman natin dito si Lava Aki. Grabe guys, Town Hall 16 versus Town Hall 18 using Fireball Super Witch. Okay, nag-start siya dito ng Warden sa baba. Nag-Ice Block agad siya dito. 1 Invi. And then Fireball sa Builder Hat. Boom! Grabe yung value ng Fireball! Good start para kay Aki dito. Beautiful Fireball. Guys, Town Hall 16 versus Town Hall 18. At meron siya ditong Super Witch. Grabe. Sige, panoorin natin ang plano dito ni Aki. Nag-drop na siya dito ng Super Witches. So, sa left side siya mag-e-entry dito. Meron pang isang Invispell compartment. Sige, si King ay naka-Earthquake Boot, Spiky Ball. Si Queen ay Action Figure, Magic Mirror. Si RC ay naka-Hog Rider, Puppet, and Electro Boots. Nice. Ngayon ko na lang ulit nakita tong Super Witch, guys. Sakto, nagkaroon ng buff to ngayon. After ng update. So, yung naging buff dito, yung Big Boy, ayan, yung Skeleton. Hindi na siya tatalsik sa Spring Trap. Kasi yung housing space niya, dati from 10 housing space, ngayon ay 20 na. Ginawan 20 housing space. So, hindi na siya tatalsik sa mga Spring Trap. So, napakagandang buff para sa, para sa Super Witch. So, yun. Nag-drop na siya dito ng Jump Spell para magkaroon ng access sa gitna. Grabe. And then, Log Launcher yung gamit niya. Healthy pa dito yung tatlong Super Witches niya. Okay, nasa gitna na. Napakaganda ng pagkaka-funnel niya dito. Uy, namatay si Warden. Namatay yung Warden niya ata. Hindi ko na makita. Asa na? Namatay nga yung Warden niya. Binanatan ata ng Guardian. Pero hindi yung magiging problema dahil meron ng access yung Queen dito sa may Town Hall Park. At Triple Yetis ata yung laman ng kanyang Log Launcher dito. At buhay na buhay pa yung mga Super Witch. Si King meron pang ability. Si Queen meron pang ability. Si RC meron pang Hog Rider, Puppet. At meron pa siya ditong 2 Invis na pwedeng gamitin at ipang support sa back end. Grabe guys. Beautiful attack from Lava Aki. May kasama pang swag na tatlong abilities with 2 spells. Wow. Beautiful attack. Nice. Town Hall 16 versus Town Hall 17. Grabe. Town Hall 16 versus Town Hall 18. Attack using Fireball Super Witch. Beautiful hit from Lava Aki. Nice, boss. Mamaw. Okay, talon tayo. Dito naman tayo sa number 16. Guys, pasensya na kung di ko mapapakita lahat ng mga attack sa Town Hall 18 Pero yung mga gamit din nila dito kasi ay Meteor Golems. So, panoorin natin dito si Chi04. Meron siya ditong Mass Super Dragons with Mass Totem Spells. Sige, panoorin natin. Okay, yan. Super Dragon. Dinrap niya na dito kasama si MP, saka si Warden, and then si King. Uy! Matitegi ata yung Puntik. Naku, matatapos may Rocket Spear. Naku, hindi niya natapos yung Rocket Spear sa RC doon. Nategi, binanatan agad yung RC niya doon. And then, naka-Stone Slammer siya dito. Si Queen buhay pa. Nagtatank yung action figure para sa kanya. Totem Spell, ginamit dito sa may Town Hall Park, pang distract. And then, healthy pa yung mga Super Dragons dito. And napakarami niyang Totem Spells. Ngayon ko na lang ulit nakita yung Super Dragon, ha? Ngayon ko na lang ulit nakita na may gumagamit pa ng Super Dragons. Nice. Ang dami niya pang spell support dito at pwede niya nang i-drop lahat ng mga remaining totem spell dito. Yung Stone Slammer niya, ayun, saka lang na... At may lamang 2 Dragon Riders. Boy pa rin yung Warden niya dito. Meron pang Rage Aura, si MP dito. Buhay na buhay din. Naka-Henchman, Puppet, and Dark Orb. So yun, grabe, parang walang nategi sa Super Dragon, boss. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso pa yung Super Dragons niya. May nategi ata 2 lang. So nice hit from Chi. Using Mass Super Dragons with Mass Totem Spells. Dito naman tayo sa number 19. Panoorin natin yung attack na ginawa dito ni Lava Al with Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. Sige. Toxic base pa tong babanatan niya. Naka-double Invi. So, ayun. Sige. Gumamit siya ng Giant Arrow dun sa may left side para ma-trigger yung Invi Spell Tower sa may Town Hall Park. Okay, with support ng isang Electro... Town Hall 18 pala yung gamit niya dito. Town Hall 18 siya. Sige. Stone Slammer. Yung gamit niya ditong
Siege Machine. And then si RC dito nasa may right side to counter funnel. Double Rage Spell invested. Ganda na itsura ng Electro Dragons, no? Ibang-iba na talaga itsura ng Electro... Mukhang Godzilla. Mukha na siyang Godzilla. Yung Electro Dragon ngayon. Sige, okay. Nagbuga na. Sa may gitna. Pupunta sa may Town Hall Part dito yung mga Electro Dragons niya. Meron pa siyang 3 totem spells dito pang distract. Ginamit niya na rin yung Rocket Spear kay RC dito. Na-clear niya yung Invi Spell Tower doon sa gitna. Nag-activate na naman yung Invi sa Town Hall Part. And then dinrap niya na lahat ng mga remaining totem spells dito. At ang dami pa rin super... Anong super? Electro Dragons pala, sorry. Kaya lang unti-unti na rin naubos. Naku! Naubos lahat ng Electro Dragons niya sa gitna. Buhay pa yung Town Hall dito. Mukhang Sneezy pa ata ang tatapos ng Town Hall dito, guys. With boogers. Grabe, Sneezy. Sneezy OP. Grabe yung damage ng Sneezy, guys. Nakuha ng Sneezy yung Town Hall doon. So, ayun. GG's. Nice hit from Lava Al using Mass Electro Dragons with Mass Totem Spells. GG's. Dito naman tayo sa number 26. Panoorin natin dito si Lava Senku. Town Hall, ano siya? Town Hall 16 din. So, meron siya ditong Hydra. Hydra clone ba to? Or Bleachers ata to, guys? Parang Bleachers nga to. May butas yung base dito ni Doraemon. At Bleachers nga, guys. Ngayon ko na lang ulit nakita to. Sa era. Sa meta ng mga Root Riders and Meteor Golem. So, nandito pa rin si Senku para gumamit ng Blimp Super Archers. Nakakamiss tong strat na to, guys. So, ayan. Panoorin natin. Beautiful start from Lava Senku. Grabe, beautiful value nakuha ng Super Archers niya doon. Grabe, halos yung mga importanteng defenses nakuha dito, including Town Hall ni Senku. So, Bleachers Hydra. Ngayon ko na lang ulit nakita to. Si Warden ay naka-Eternal Tomb and Rage Gem. Dito siya nag-entry sa may bandang 8 o'clock. And then si King to counter funnel sa may left side. Si MP kasama ng Hydra. Nice. Meron pa siyang RC dito Si RC ay naka-Electro Boots and Hog Rider Puppet. Okay, sinama niya dito kay King. And then magiging paikot na lang yung mga dragons niya dito. May Eternal Tomb pa siya and meron pa siyang Dark Orb kay MP. Kompleto pa lahat ng mga abilities dito ng heroes niya. Looking good para kay Senku. Ayan, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Kamiss, no? Yung era ng Blimp Super Archers, guys. Ginagamit niya rin ba yun dati? Ako, ginagamit ko yun din dati. Nung wala pang mga Root Riders. Bleacher. Blimp Super Archer strat. Talagang ang daming gumagamit nun kasi ang sarap naman talagang gamitin. Diba? Nakaka-enjoy. Challenging din siya gamitin. Lalo nung nagkaroon ng nerf sa Battle Blimp. Na... Ano ba naging nerf doon? Yung bawal, hindi na nade-delay yung paglabas ng mga Super Archers. So, pag dinrap mo yung Battle Blimp mo sa may mga 2 Giant Bomb, sabog yung Super Archers mo. So, ganun yung mga nagiging error dati nun. Saka yung mga traps placement. Magaganda. So, nice hit from Lava Senku using Bleacher Hydra. GG's. Sa Town Hall 16. Okay, dito naman tayo sa number 32. Panoorin natin si Lava Harvey. At meron siya ditong Mass Super Witches with ano to? RC Charge ba to? 11 yung invis niya. Okay, nag-start siya ng Giant Arrow sa may right side with the Healer Puppet. And then Mass Super Witches. And then Log Launcher, si RC. So si Queen and si RC ang magka-counter funnel dito both sides. Para yung kanya mga Super Witches ay papunta lang dito sa gitna. Grabe. Ayos to Mass Super Witches. Pero ang dami niyang invis dito. So para kay RC ba to? Para sa RC Charge ba to? Ayos to So habang dire-diretso yung flow ng kanyang mga Super Witches and Queen dito, si RC din, dire-diretso din yung pating niya doon sa may bandang taas at nag-RC Charge siya. Grabe nga yun, sir. Meron pa siya ditong Fireball Fireball Eternal Tomb. Ang dala dito ni Warden. Town Hall 16 din to, guys. Town Hall 16 si Harvey. So inatake niya yung Town Hall 7, Town Hall 16 din. And then Fireball nga. Grabe. Nakakagulat yun Pero wala siyang quick spell. So yung Queen na yung tatapos dito ng mga binawasan ng Fireball. At si RC dito nag-RC Charge pa rin. Okay, gumamit na siya dito ng Giant Gauntlet and Earthquake Boots kay King. At ayun na, Town Hall na lang matitira dito.
At hindi na makakadepensa ang base ng number 32 ng kalaban. Beautiful attack from Harvey using mass super witches with RC charge. Grabe. Mass super witches with RC charge. Grabe ka, boss. GG's. Kakaiba yun ah. Kakaiba. Nice. Beautiful hit. Okay, dito naman tayo sa number 36. Panoorin natin si Noel. Meron siya ditong... Uy, ngayon ko na lang ulit nakita to ah. Mass Yetis with witches. Yeti witches. Okay. Pero Town Hall 16 yung gamit niya dito. Okay, 4 na quick spell para mabuksan yung walls doon. So, ganito yung strat na ginagamit dati guys. Especially sa Town Hall 13. Very effective to. 2 quad quick para mabuksan yung mga walls. And then, yun nga, i-spam mo na lang pahalera tong mga Yetis and witches. Magpa-funnel ka lang both sides and then the rest magkakasama na. So, yun, usong-uso rin dati to. Yung iba, ganito yung ginagawa. Double quad quick spells. Yung iba naman, mass skeleton spells yung ginagamit. So, parang ganon. Yung iba, pinapartneran din to ng Yetis and Super Archers. So, ngayon, ang gamit dito ni Noel, Yetis and Witches naman. So, ayan. Nakakamiss yung mga ganitong strat dati, di ba? Buti na lang nakikita pa rin natin ngayon. Kasi, di ba, parang wala na tayo ba nakikita? Puro Root Rider, puro Meteor Golem, di ba? Dragons, wala na iba. So, good thing na meron pa rin gumagamit sa kanila nito ng mga ibang strat tulad ng Yeti Witches Smash. Yeti Witches Smash. Bubulol na naman ako. Uy, nategi yung RC niya doon. Pero meron pa siya ditong King and Queen's ability. Meron siyang Magic Mirror, Healer Puppet. Gumamit na siya ng Earthquake Boots, Spiky Ball doon kay King. And ayun. Buhay pa yung mga witches niya dito, nasa may kaliwa. Si Queen may ability pa. Yung Yetis niya dito, ang dami pa sa may Town Hall part. Si King buhay pa. And then meron pa siya ditong witches sa may kanan. Si Frosty nakikipaglaban sa may scatter shot na may builder hut. Pero ayun na nga, wasak na rin ang base dito ni Noel. So fast forward na natin. Mukhang yung Queen ata matitira dito. Ah hindi, yung Warden medyo matagal lang. Or baka mategi pa yung Warden niya dito sa scatter shot. Pero ayun, nice hit pa rin from Noel. Using mass Yeti Witches. Mass Yeti Witches Smash. Ganda. Buti na lang nakakita pa tayo ng mga ganitong strat ngayon. Uy, mutikan pa ata siya ma-time fail dito. Yung Queen na nga lang yung natira. At ayun na, GG's. Muntikan pa. Nice. Dito naman tayo. Kay JNV. At meron siya ditong Town Hall 14 versus Town Hall 15. Meron siya ditong Fireball Super Witch. Okay, Fireball Super Witch ulit. Guys, Town Hall 14 versus Town Hall 15. Si JNV ay Town Hall 14 dito. Sige, ano kaya pa Fireball niya dito? Okay, nag-start siya ng Warden Walk dito sa may ilalim sa 6 o'clock. Ang dami niyang invis. 7! Teka lang, 7 invis? And meron siyang Giant Arrow kay Queen. Mukhang gusto niyang i-fireball yung Town Hall dito. Aba, boss, may masama ka atang balak. Town Hall 14 versus Town Hall 15. Fireball, Super Witch. Ang plano ni JNV dito, ang dami niyang invis. 7, may 3 quick. So mukhang pa Town Hall nga ang gusto niyang i-fireball dito. Sige nga, tignan natin kung tatamaan niya yung Town Hall dito. Grabe, sobrang laking value niyan. Naghihintay pa siya ng konti dito. Mukhang binibilang niya pa yung invis na gagamitin niya. Okay, wala siyang ice block dito ah. Okay, Invi. Nako, medyo na late. Ay! Na-delay siya ng Invi doon. So, hindi nasunod yung plan A niya. Akala ko dito niya papatap. Pero yun talaga siguro yung plano niya dito. Gusto niyang tamaan ng Fireball yung Town Hall. Kaya lang, medyo na-late siya ng mga Invi spell andon, placement. Kaya naging visible dito yung cannon. Doon bumagsak yung Fireball niya. Pero na 3-star pa rin niya. So, tignan natin kung paano siya nakarecover dito. Okay, ginamit niya agad yung Earthquake Boots, Spiky Ball kay King para ma-open up yung walls doon. Magkaroon siya ng access sa core. And sige, nasaan yung mga Super Witches? Hindi ko makita. Ayun, nandito. Nag-i-stack yung mga Super Witches dito. Grabe, ang kunat. At meron pa siya dito isang Invi. Meron pa siyang Queen and RC ability. Grabe ang kunat ng Super Witches na susustain ng healers, guys.
Binabanata na yan na naka-rage na ano. Defenses. Grabe nga yun, boss. Sobrang kunat ng Super Witch saka ng Big Boy. Grabe, parang hindi nababawasan yung mga Super Witches, guys. Sobrang solid ng sustain ng Unicorn saka mga healers. Summon lang ng summon ng Big Boy dito. At yan, gumamit na siya dito ng ability ni Queen. Meron siyang action figure and giant arrow. Si RC gumamit na rin dito ng Hog Rider puppet. And ayun na. So kahit di siya nagtagumpay dun sa Fireball plan niya sa Town Hall, nakuha pa rin ni JNV dito yung base ni Arjuna Sellor. Town Hall 14 versus Town Hall 15 attack using Fireball Super Witch. GG's, nice. Okay, dito tayo, Town Hall 14 attack. Si Kriz. At meron siya ditong Super Yeti. Ano to? Warden Walk with Super Yeti Smash. Sige, panoorin natin ang plano dito ni Kriz sa Town Hall 14. Town Hall 14 attack. Town Hall 14 versus Town Hall 14. That's G. Sige. Warden Walk muna. So, nakiklear muna siya dito ng mga defenses and buildings para makapag-form ng pating sa kanyang Super Yetis mamaya. Sige. It takes time talaga. Pero kung nag-fireball siya dito, matik, clear na agad yan. Itong gitnang to. Pero, ang downside nun, wala kang Eternal Tomb. Etong strat na gamit ni Chris ngayon, meron siyang Eternal Tomb, di ba? Meron siyang invulnerability mamaya sa bandang gitna. Especially pag nakaka-receive na ng heavy damages yung kanyang mga troops and heroes. So, maganda rin na may Eternal Tomb. So, ayan, nag-drop na siya dito ng King and Queen with Ice Golem sa may right side to counter funnel. And then, nandito na siya nag-drop ng Super Yetis. Papasok sa gitna sa may Eagle Artillery. Meron siyang jump spell dito. Okay, pumasok naman yung mga Super Yetis niya. Nice. Super Dragon yung laman dito ng Clan Castle. Hindi niya pa dinadrop dito yung ano yung jump spell. So, nagbasag ng wall yung mga Super Yetis dito. And then, nag-rage spell siya doon. Walang tumitira sa Super Dragon, ha? Walang tumitira sa Super Dragon, guys. Ayan na. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. Free hit yung Super Dragon. Wala pa rin pumapansin. Ito na yung Queen. Tignan natin kung papansinin niya dito yung Super Dragon. Hindi pa rin. At ayun, nategi yung Grand Warden niya dahil doon walang pumapansin sa Super Dragon. Free hit. Yung RC niya dito nasa taas. Si Queen ayaw pa rin pansinin. Ayun na, saka lang pinansin ng Queen. Nung nategi na si Tatang, saka umaksyon yung Queen. Okay, Giant Arrow and Healer Puppet sa Queen. Nag-invest siya doon ng Rage Spell sa may Town Hall part. Meron pa siya ditong Invi, ginamit niya na yung isa, and meron pang Skeleton Spell pang distract sa may back end. Meron pa siyang RC ability, may Rockets, may Seeking Shield siya dito. Boy pa yung mga Super Yetis dito, dalawa. Si King looking good pa sa may left side, nagki-clear ng outside buildings dito. Last Invi ginamit niya na, and then nag-pop na siya dito ng Seeking Shield, and then last spell ginamit niya na dito sa may bandang defending MP, and ayun, mawawasak niya na dito yung base ni Vili. Nice hit. Beautiful attack from Kriz. Using Warden Walk with Super Yetis. Meron pa testa sa dulo. Buti na lang. Plenty of time pa remaining. GG's. Dito naman tayo sa number 43. Panoorin natin si Lava Yang. Meron siya ditong, eto na, Mass Yetis with Super Archers naman and with Bat Spells. Oh, nakakamiss din tong strat na to, ha. Okay. Nice. Ngayon ko na lang ulit nakita to. Hindi ko alam kung Town Hall 14 or Town Hall 15 siya. Level 85 din kasi yung Queen. Pero ayan nga yung gamit niya dito. Mass Yetis with Super Archers. Nakakamiss tong strat na to. Ang dami rin gumagamit ito dati, guys. Especially sa Town Hall 13, 14, 15 nga. Ito ginagamit. Panoorin natin discarte niya yung dito. Okay, sa may corner siya nag-entry sa may right side. May log launcher siya dito. Si Warden, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb Healing Tomb. Si Queen ay naka Giant Arrow Healer Puppet. Si King ay naka Spiky Ball and Barbarian Puppet. Si RC dito ay naka Seeking Shield and Rocket Spear. Sige. So, dinrop niya yung RC niya dito sa may baba. So, si RC bahala dito. Nakakamiss to yung Bat Spells days din. Guys, ako to, paborito ko to. Especially sa mga Town Hall 12, Town Hall 13. Ginagamit ko talaga yung Bat Spells, Bat Wave, Bat Bomb. Sobrang sarap gamitin. Okay, nag-pop na siya ng Rocket Spear dito at nategi na rin yung RC niya.
Pero buhay pa naman dito yung Queen, yung Warden, yung may Yetis pa siya dito at meron pa siyang Bat spells na 4. At grabe, 5 pa yung free spells niya dito. So on threat na lang dito sa Bat spells ay itong Wizard Tower. Makukuha pa ng Yetis yung isang Wizard Tower. So ito na lang yung magiging threat. At piso na lang, boss. Ayun, at dinrap niya na nga dito yung mga Bat spells niya. Okay, ayun na lang yung threat sa bat spells niya dito. And then yan, pwede niya na iswag yung tatlong Ayun na nga. Grabe si Yeng dito. Beautiful attack. Using mass Yeti Super Archers with bat spells. GG's. So ayan, fast forward na natin. Kasi matagal makuha ng mga bats yung mga storages eh. Mahina yung damage nila sa ganyan eh. So ayun, GG's. Uy, meron pa na sa ilalim. Ayun na nga. Ayun oh, ang kunat. Ang hina ng damage nila sa mga storages. So GG's. Okay, last attack na ito ipapakita ko guys kay Raika Choini. At meron siya ditong mas Yeti Super Archers din with bat spells din. Grabe, 7 yung bat spells niya dito. 5 yung free spell. Nakakamiss talaga yung ganitong strat guys. Naalala nyo ba to? Mga ganitong strat sa Town Hall 13 days, Town Hall 14 days. Sorry, excuse. Buti na lang at may mga gumagamit pa rin talaga nito mga old strat na to. Nakakatuwa. So, yun. Isa to sa pinaka-effective talaga, especially dito sa Town Hall 13, Town Hall 14, Town Hall 15. Pwede nyo gamitin to guys. Yung mga low Town Halls pa dyan, eto. Kung naghahanap kayo ng mga alternative strategy, ayan, pwede nyo gamitin to. Pwede nyo gayahin tong gamit ni Raika Choin dito. Mass Yeti Super Arch. Okay, Log Launcher para magkaroon siya ng access sa Town Hall. Nag-invest siya doon ng free spell. And then, ano yun? Yetis and Valkyries yung laman ng Log Launcher niya dito. And then, gumamit na rin siya ng Rocket Spear kay RC. Nategi na yung MP niya dito sa may baba. Naka Noble Iron. Tsaka naka Dark Orb. And then, ito na yung Bat Wave. Okay. Kailangan niyang i-freeze dito yung mga Wizard Towers. Yun na lang yung threat. Okay, last Wizard Tower yung threat. After niya, pwede niya nang iswag dito yung 2 free spell niya dito. At grabe. Ayun na nga. Beautiful attack from Raika Choini. Using Mass Yeti Super Arch with bat spells. GG's, boss. Fast forward na natin kasi yun nga, matagal bumasag ng mga storages yung mga bats. So, ayan. Nice. GG's. Bats na lang pala talaga natira dito sa isang Super Archer. So, yun. So, ayun. Maraming salamat ulit sa Pinoy Lava. Congratulations for winning this war, guys. So, shoutout ulit sa Pinoy Lava Clan. Flex natin na mabilis yung mga members nila. Ayan. Nakakatuwa. Ang dami rin nila ditong mga mahuhusay na attackers. At ayan. Mixed Town Hall din talaga sila dito. Town Hall 18, Town Hall 17, Town Hall 16, Town Hall 15, Town Hall 14, and Town Hall 13. So, yun. Shoutout ulit sa Lava Clan. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito, guys. Sana magpatuloy lang tayo ng mga win streak nyo. Mag-ipon tayo ng mga maraming win streak. Shoutout sa inyo. Maraming salamat, guys. GG's. So, see you sa another episode ng ating Gala Flex serye. GG. Peace out. Clash on. Bra!